Ako po si Maribel, mula sa Laguna. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Dahil hanggang ngayon, naiiyak at kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yon. Noong nakaraang taon, kinasal ang kapatid kong si Aling at ginawa ang handaan sa covered court doon sa aming baryo. Napakaraming bisita. May banda, may sayawan, may kainan. Sobrang saya ng lahat kaya't hindi ko inaasahan na may mangyayaring kakaiba. Bandang 9:00 ng gabi, habang abala ang lahat sa pagsasayaw, napansin kong may nakaupo sa pinakadulong mesa. Isang matandang babae. Nakaitim mula ulo hanggang paa. Parang hindi bagay sa kasal ang suot niya. Hindi ko siya kilala at alam kong halos lahat ng bisita ay kamag-anak o malapit na kaibigan namin. Tahimik lang siya ron, nakatingin sa mga tao, hindi sumasama sa tawanan. Pinagsilbihan siya ng pamangkin kong babae ng pagkain. Ilang ulit siyang naglagay ng ulam at kanin, pero tuwing babalikan niya, buo pa rin ang pagkain. Parang walang bawas. Doon ako kinilabutan. Lumapit ako at nagtanong, "Kamusta po kayo? Kanino po kayong panig?" Lumingon siya sa akin at ngumiti. Pero ang ngiting yun ay kakaiba. Sobrang lawak, hanggang tenga. At kita ko ang mga dilaw ng ngipin. Napaatras ako. Nang muli ko siyang tignan, wala na siya roon. Naiwan ang malamig na upuan at pinggan na puno pa rin ng pagkain. Hindi man lang nagalaw. Nang sumunod na araw, may isang matandang babae sa kabilang baryo ang namatay raw noong mismong araw ng kasal. Sabi ng matatanda, dumalo raw siya para makikain. Dahil hindi pa niya natitikman ang huling handaan bago siya pumanaw. Hanggang ngayon, tuwing kasal sa amin, laging iniiwan ng isang mesa para sa mga di inaasahang bisita. Ang kwento kong ito ay nangyari noong ika-18 na kaarawan ng kuya ko. Sobrang saya noon. Puno ng lobo ang bahay. May videoke. At halos lahat ng kaklase at kapitbahay ay dumating. Sa dami ng pagkain, halos hindi na kami maagalaw sa kusina. May spaghetti, pansit, fried chicken, at lumpiang Shanghai. Pagdating ng hating gabi, konti na lang ang natira. Nag-aayos kami ng mesa kasama ang pinsan ko. Nang mapansin kong may isang plato na nakahanda sa dulo. May kanin, pansit at manok. Sabi ng nanay ko, baka may bisitang hindi pa nakakakain, kaya iniwan. Pero biglang lumakas ang hangin at kusang nagsara ang pinto. Nang tignan naming muli, wala na ang pagkain sa plato. Parang may kumain. Lahat kami nagtaka dahil walang taong nakaupo roon. Kinabukasan, nalaman namin na isang batang kapitbahay ang nalunod sa ilog mga ilang oras bago magsimula ang party. At mas nakakatakot, ang lugar kung saan nakahain ang platong yon ay eksaktong lugar kung saan madalas siyang nakaupo kapag nakikisalo sa amin dati. Hanggang ngayon, tuwing may handaan, lagi kaming naghahain ng isang plato ng pagkain para sa kanya. Baka sakaling dumalo siyang muli. Ako po si Rolly, mula sa Quezon Province. Noong nakaraang taon, naganap ito sa mismong araw ng fiesta sa aming baryo. Sobrang enggrande ng handaan. Bawat bahay may handa at kahit sinong dumaan ay iniimbitahan. Bandang hapon, nag-umpisa na ang inuman at kantahan. Habang nakaupo ako sa harap ng lamesa, napansin ko ang isang lalaking nakaputing damit. Gusgusin at parang gutom na gutom.
Nasa sulok lang siya, tahimik na kumakain. Wala namang kakaiba sa kanya, pero habang tumatagal, napansin kong siya'y nakatitig sa akin ng diretso, hindi kumukurap. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko, kaya nilingon ko ang mga kasama ko at tinanong kung kilala nila siya. Pero laking gulat ko nang sabihin nilang wala silang nakikitang ganoong tao roon. Paglingon ko muli sa mesa, wala na ang lalaki. Ang naiwan lang ay basang upuan. Parang may umupo talaga. Kinilabutan ako nang maalala ko na may isang binatang taga-baryo. Ang namatay 1 linggo bago ang fiesta. Siya ang nakita ko. Sabi ng matatanda, dumalo raw siya sa fiesta dahil iyon ang huli niyang minimithi bago siya bawian ng buhay. Ako po si Rowena, mula sa Rizal. Mahilig mag-reunion ng pamilya namin, lalo na tuwing Pasko. Noong nakaraang taon, nagtipon-tipon kami sa bahay ng lolo ko. Ang lamesa namin ay mahaba at punong-puno ng pagkain. Habang kumakain ng lahat, biglang nagsalita ang pinsan kong si Carlo. Sabi niya, "Bakit may babaeng nakaputi dyan? Diyan sa bakanting silya." Lahat kami napatingin, pero wala kaming nakita. Sabi niya, malinaw daw na may babaeng walang muka, nakaupo at nakikisabay kumain. Inakala naming guni-guni niya lang yon, pero nang subukan kong lapitan, ramdam kong mabigat ang upuan. Parang may totoong nakaupo talaga. Dahil natakot ang lahat, agad na nagdasal si lolo at nagwisik ng alak sa plato. Biglang gumalaw ang baso at natapon ng tubig. Pagkatapos noon, sabi ng pinsan ko, wala na raw ang babae. Mula noon, naging tradisyon na namin ang mag-iwan ng isang bakanting upuan at plato tuwing reunion namin. Hindi na rin kami muling ginambala ng ganoong pangyayari mula noon. Ako po si Vicente, mula sa Batangas. Ang kwentong ito ay nangyari sa lamay ng tiyuhin ko. Alam naman natin na tuwing lamay, laging may handaan para sa mga nakikiramay. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang nag-aayos ako ng pinggan, napansin kong may isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng kabaong. Kumakain siya ng kanin at adobo. Tahimik lang at nakatingin sa kabaong. Lumapit ako at tinanong kung kanino siyang kamag-anak. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at ang sabi, "Ang kaibigan ko siya. Sinasamahan ko lang." Nang humarap ako sa iba para itanong kung kilala nila at pagbalik ko sa kanya, wala na siya. Naiwan lang ang basang plato na parang kaagamit lang. Kinilabutan ako nang makita ko sa guest list na nakasabit sa pader ang pangalan ng matandang iyon. Siya ang matalik na kaibigan ng tiyuhin ko na matagal nang patay. Iyon. Kamusta po kayo? Gusto ko lang po sana naanyayahan kayo na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel. Kagagawa lang po, Angkap Horror Stories. Mag-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.